Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 206. Our verse for today, Song of Songs chapter 6 verse 3. And nasabi rito, ako'y sa aking minamahal at ang aking minamahal ay sa akin. Siya'y nagpapastol sa gitna ng mga liryo. Na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Parang ganun yung sinasabi rito. Kasi nga, siya daw ay para lang sa kanyang minamahal at yung minamahal naman niya ay para sa kanya lamang. Kung tutuloy natin yung pagbasa ng Song of Songs or awit ng mga awit, mababasa natin doon yung patuloy na compliment ni babae at ni lalaki tungkol sa pag-iibigan nila sa isa't isa. Na si babae ay laging naghahanap dun sa kanyang minamahal. And kung babasahin din natin dun, malalaman natin na yung minamahal pala niya ay nagpapastol siya ng tupa. Makikita natin dun kung paano nila dinidescribe yung isa't isa. And itong verse na to, nabasa ko na rin siya I think sa chapter 2. Tumatak siya sa isip ko, tapos nabasa ko ulit siya ngayon 6. Kasi alam mo yung sobra yung commitment ng pag-iibigan nila sa isa't isa, no? Kung patuloy nating iisipin yung verse na to, yung relasyon nila hindi siya pangkaraniwang relationship, na ito ay mayroon silang solid at malalim na pag-iibigan sa isa't isa. Hindi ito nakabatay lang sa pansamantalang pakiramdam or nararamdaman ng nila sa isa't isa, kundi isa itong pangako na may pagtitiwala at faithfulness sa bawat isa. Yung binitawang salita doon na ako ay sa aking minamahal at ang aking minamahal ay sa akin, hindi siya pangkaraniwang salita eh. Pinapakita nito na yung kanyang minamahal ay tanggap na tanggap niya ng buong buo. At the same time, makikita natin dito yung security, yung hindi gigewang-gewang na faithfulness sa kanyang minamahal. They are committed sa bawat isa. Masarap basahin ng Song of Songs kasi mararamdaman mo dito yung pag-ibig ng author or nang sasalita dun sa kanyang minamahal. And kung ikaw ay nagmamahal din, makaka-relate ka talaga. Pero kung ikaw naman ay wala namang romantic kind of love, makaka-relate pa rin tayo because we have the kind of love na nanggagaling sa ating Panginoon. As a believer ng ating Panginoon, ramdam na ramdam natin itong pag-ibig na sinasabi rito. Isang pag-ibig na committed, isang pag-ibig na handang tumanggap sa iyo ng buong buo, at isang klase ng pag-ibig na laging nag-aantay, laging naghahanap. Pag-ibig at relasyon na parang ang gusto niya lagi kanyang kausap, gusto niya lagi kanyang kasama. Ganun ang klase rin na pag-ibig na hinahanap sa atin ng ating Panginoon Diyos. Isang pag-ibig na sobrang dapat nating pagkatiwalaan, isang pag-ibig na magbibigay sa atin ng kapayapaan, isang pag-ibig na magbibigay sa atin ng seguridad, knowing that may nagmamahal sa atin ng buong buo. Walang kahit anong pagsubok, pagdududa, pagkukulang, o kahit ano pang bagay na makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig na ito. Dahil patuloy na mananatiling tapat ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. As sabi nga sa Bible, nothing can separate us from the love of God. And yes, mahal na mahal niya tayo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa bawat isa sa atin, na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na sino? Si Jesus, upang ang sino man daw na sumampalataya sa ating Panginoong Yesus ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Mahal na mahal niya yung kanyang kaisa-isang anak, pero ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para matubos ang ating mga kasalanan at makasama tayo sa piling niya. Pero para lang to dun sa mga sumasampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang daming mga tao na naghahanap ng pagmamahal sa kung kani-kanino, kung saan-saan, kaya patuloy silang nasasaktan, not knowing that mayroon naman talagang
nagmamahal sa kanila. Kaya lang sometimes ayaw nating tanggapin yung pagmamahal na yun. Pero kung tatanggapin lang natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung malalaman lang sana natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hindi na natin kinakailangan pang hanapin ang pagmamahal na yon sa ibang tao. Dahil sapat na tayo at alam na natin kung gaano tayo kahalaga. Hindi na nagiging mahalaga kung ano ang sasabihin sa atin ng iba, kung ano ang opinion nila sa atin, or kung ano man yung mga nagiging achievements natin or mga katagumpayan natin sa buhay. Dahil mau-overwhelm tayo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nawa kung hindi pa natin nararanasan yun, nawa maranasan natin or tanungin natin yung sarili natin. Nakikita ba natin yung sarili natin na minamahal tayo ng Diyos? Pagkatiwalaan natin ang pag-ibig na yun. Kayang-kayang baguhin ng pagmamahal na ito yung pakikitungo natin sa ibang tao. At the same time, kung paano tayo mamuhay dito sa mundong to. Patuloy na magpasalamat at sumampalataya sa Kanya at sa walang hanggang pag-ibig niya sa atin. Para sa ganun, maibuhos din natin yung pag-ibig na to sa ating kapwa. Ang identity natin ay nakaugat sa kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kung gaano siya katapat sa ating mga buhay. Siya ang ating Panginoong Diyos at tayo yung kanyang pag-aari. Mahal niya tayo at mahal natin siya. Siya ay sa atin at tayo ay sa kanya. At walang kahit sinong makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig na yun. God bless everyone, and naway patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.